Check, check, check. Okay, check. Yan. So mga kapatid, again, gaya na banggit ko kanina, it's so nice to be back and it's really a blessing na muling makita ang ating iglesia, ang ating mga kapatiran at magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral no, ng mga mahirap na mga passages, mga talata sa banal na kasulatan. We're nearing the close of this study. Siguro mga 2 or so messages na lamang at matatapos na tayo sa Malakay. And for now, we will go to the book of Nahum, chapter 1. Ito ay part of the minor prophets, mga pangangaral tungkol sa pagsaway sa kasalanan ng bayan ng Israel. At itong aklat na ito, Nahum, written about 17th century BC. At dito ay makikita natin ang propesiya ni Nahum tungkol sa pagwasak sa Assyria or sa Nineveh, sa Samaria, dun sa kaharian na pinangaralan ni Jonah. Kung maalala nyo, nagsisi itong bayang ito, hindi winasak ng Panginoon, pero eventually bumalik sa kanilang pagiging malupit, bumalik sa pagiging makasalanan, and finally, sila naman ngayon ang huhusgahan ng ating Panginoon. Ang bayan ng Nineveh at of course ang Assyrian, yung Assyrian Empire. Chapter 1 tayo mga kapatid. At basahin natin itong simula sa talatang 1 hanggang 7. Nahum 1 verses 1 to 7. Isang pahayag tungkol kay Nineveh. So ito na yung capital city ng Assyria. Ang aklat ng pangitain ni Nahum na taga-Elkos. Ang Panginoon ay mapanibughuin at naghihiganting Diyos. Ang Panginoon ay naghihiganti at puno ng puot. Ang Panginoon ay naghihiganti sa kanyang mga kaaway at siya'y naglalaan ng puot sa kanyang mga kaaway. Yang talatang yan ang magiging sentro ng ating pag-aaral. But let's read on verse 3 and following. Ang Panginoon ay banayad sa galit, ngunit may dakilang kapangyarihan at sa anumang paraan ay hindi papawalang sala ng Panginoon ang nagkasala. Ang kanyang daan ay sa ipo-ipo at sa bagyo, at ang mga ulap ay siyang alabok ng kanyang mga paa. Kaniyang sinasaway ang dapat at ito'y tinutuyo, at tinutuyo niya ang lahat ng ilog. Ang Basan at Carmel ay natutuyo at ang bulaklak ng Lebanon ay nalalanta. Ang mga buntok ay nanginginig sa harapan niya. Ang mga burol ay natutunaw. Ang lupay nawawasak sa kaniyang harapan. Ang sanlibutan at ang lahat ng naninirahan doon. Sinong makakatayo sa harap ng kaniyang galit? Sinong makakatagal sa bangis ng kaniyang galit? Ang kaniyang puot ay ibinubuhos na gaya ng apoy at ang malalaking bato ay binabasag niya. Ang Panginoon ay mabuti, isang muog sa araw ng kaguluhan at nakikilala niya ang mga nanganganlong sa kaniya. Tayo muna ay dumako sa Panginoon sa panalangin mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, sa amin pong muling paglapit sa inyo at pakikinig ng inyong salita. Huwag niyo kaming iwanan sa aming mga sariling katalinuhan, but open our eyes that we may behold the wonders of your word. At Panginoon, ipaalala niyo sa amin na kayo nga ang Diyos na banal at dahil dito kayo po ang Diyos who is a jealous God, a God with a wrath, and a God na siyang pumupuksa sa mga hindi nagpapailalim sa inyo. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Siguro, nabalitaan ng ilan sa inyo a few years ago, ang nangyari sa isang relatively, sabihin nating sikat na astronaut, na isang babaeng astronaut ito, yung mga naglalakbay sa alapaap o sa kalawakan, na ang pangalan niya ay Lisa Marie.
At nabalita itong si Lisa Marie sapagkat siya ay nag-drive, sa isang Amerikano siya, at nag-drive siya ng kanyang kotse mula sa layong parang Maynila hanggang Cebu City. No, 1,500 kilometers ang dinrive niya. At dito, sa kanyang pinuntahan, ay dito siya nahuli sapagkat tinangka niyang patayin ang isang babae rin na si Colleen naman ang pangalan. Now, bakit ito ginawa ni Lisa Marie? Bakit siya nag-drive doon? Na nung siya ay nahuli, nakita ron sa trunk ng kanyang kotse ay matinding mga kagamitan na talagang may tangkang pagpatay. Andyan yung isang, yung kutsilyo, andyan ang 3 feet ng hose na hindi natin alam kung anong plano niya, na andyan ang garbage bag na pwedeng paglagyan ng bangkay, isang BB gun o air gun, at merong pang bakal na palakol. Bakit ito nagawa ni Colleen? Ay dahil sa matinding pagsiselos, o ni Lisa Marie, dahil sa matinding pagsiselos kay Colleen na inakala niyang inaagaw ang kanyang asawa. No? Kaya nabalita itong balitang ito. At tunay nga na alam natin ang kapangyarihan ng selos. At in fact, pag jealousy or selos ang pinag-uusapan, kalimitan ang iniisip masama yan. No? Ayan, tingnan mo ginawa ni Lisa Marie. Dahil sa selos, halos tumangkang pumatay ng kapwa. Kaya nakakagulat sa atin na mabasa sa Biblia that God is a jealous God. No? At ito'y napag-aralan na natin last time sa isang mga difficult passages natin pinag-aaralan. At ngayon, medyo i-expand natin ng konti base naman sa aklat o sa propesiya ni Nahum. At dito'y makikita natin at ang mensahe na gusto nating hanguin dito is that we as believers should live in the light of a God who is protective of His covenant with us. Mamuhay tayo na merong Diyos na mapag-ingat ng tipan natin sa Kanya. A God who is holy, a God who is protective of our covenant with Him or His covenant with us. At makikita natin itong protectiveness na ito by looking at 3 attributes or descriptions of God in verse 2. Yung verse 2 lang ang sentro nating pag-aaralan. 3 description or attributes of our God. Una sa lahat, pansinin nyo, number 1, the jealous God. Our God is a jealous God. Napaka clearly, sinabi yan ni Nahum sa verse 2. The Lord, Yahweh, is a jealous God. So dito pa lang, pag minsan nagugulat tayo, ang Diyos seloso? Ang Diyos? Di ba, pag minsan, medyo balik-aral, naalala nyo, pinag-aralan natin, yung word na ginamit, diyan, zealous in Hebrew, kana, yung parang passionate zeal, no? Isang mainit na emosyon of zeal na kung saan pinoprotektahan yung exclusive relationship ng mag-asawa. No? Doon yan kalimitang ginagamit sa mag-asawa. No? Bilang mag-asawa, marami sa atin dito may asawa, alam natin yung pakiramdam, you want to protect your relationship. No? At nararamdaman natin pag minsan itong jealousy na tinatawag. And so, jealousy sa Biblia, again, as we have seen before, is an important attribute of God. Exodus 20, second commandment, you shall not make unto you a carved image and the likeness of anything that is in heaven. Verse 4, 20 yan. Verse 4, verse 5, you shall not bow down to them or serve them, for I, the Lord, your God, am a jealous God. So malinaw yan sa Biblia, I mismo, sinabi ng Diyos, am a jealous God. And so the analogy is between God at yung covenant sa kanyang bayan and a marriage relationship. Yung bilang mag-asawa, na parang parang asawa tayo ng Diyos, tayo ang kanyang bayan, at nandito yung kanyang jealousy. So, yung jealousy ng Diyos ay palagi nakadirect sa idolatry o pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Ngayon, the question is,
Sa New Testament ba, yan pa rin ang tinuturo? No? Kasi pag minsan may mga nag-iisip, iba yung God of the Old Testament. Malupit yun, puno ng galit. Pagdating sa New, parang ang bait na ng Diyos. No? Di ba? Minsan may mga ganong nag-iisip. So tingnan natin, yan din ba ang makikita natin sa liwanag ng bagong tipan? John 2 verse 16. Ang sinasabi dito sa Juan, Gospel of John 2 verse 16, and He, that is the Lord Jesus Christ, told those who sell the pigeons, yung mga ibon sa templo sa Jerusalem, yung mga nagbebenta ng ibon, sabi ng Panginoon, take these things away, do not make my Father's house a house of trade. Huwag kayong mag-business at magtinda dito sa templo, ang bahay ng aking Ama. Why? Verse 17, His disciples remembered that it was written, and quoting from Psalm 69, verse 9, zeal for your house will consume me. Zeal, in Greek, zelos, which is in the Septuagint, yung salitang kana, yung jealousy sa Hebrew, is translated sa New Testament o sa Greek language, zelos. Parehong salita ang ginamit. Yung ginagamit sa Greek version of the Old Testament, yun din ang ginamit dito, zelos. Ang root word is to boil. No, ang ugat na salita ay yung kumulo. No, kasi nga full of emotion. Parang kumukulo. May eagerness, may ardor, intensity, zealousness, of course, jealousy ang tawag natin. And so, depending on the context, ay pwedeng yung zeal or zealous or jealousy ay pwedeng masama o mabuti. No? Pwedeng masama o mabuti. Of course, when applied to God, ay ibig sabihin nito ay mabuti. Kasi yung negative, parang jealousy in the sense of rivalry, pag-agaw ng iniibig na maaaring hindi naman tama. Pero pagdating sa Panginoon, ay palaging matuwid yung kanyang jealousy. Yung pag-aalaga niya, yung concern niya, na maging tapat tayo sa kanyang tipan. Gaya din ng mag-asawa, na concern na maging tapat yung asawa nila sa kanilang tipan bilang mag-asawa. And so sa Old Testament, we usually see this jealousy expressed sa mga political or sabihin nating Israel, yung relasyon ng bayang Israel sa kanyang Diyos. No? At sila pinaparusahan kung sila ay taksil, gaya nga lang dito sa mga propeta na ating pinag-aaralan. Pero sa New Testament, yung loyalty na ito ay ini-express in terms of the church's loyalty to her husband, the Lord Jesus Christ. No? Diyan naman inihahambing at diyan sinasabi o pinupuna yung pagiging tapat. And so, whether Old Testament, New Testament, pinakikita that God is a God of zealous, God is a God of jealousy, pagkat iniingatan niya ang tipan natin sa Kanya. So bilang application, mga kapatid, sana makita natin dito, to be faithful to our covenant Lord. Na ang hamon sa atin ay maging tapat tayo sa Diyos ng tipan, na Diyos na ating katipan. God loves us so passionately na gusto niyang ma-experience natin yung the fullness of joy. No, hindi masama ang gusto ng Diyos. Alam niya na pag tayo'y kasama niya, ka-fellowship niya, ayun ang daan ng biyaya. At pag tayo namatay, of course, it will be eternal peace and joy kasama niya. At alam ng Panginoon that we may miss this blessing. Kaya gano'n na lang ang pag-aalaga sa atin ng Diyos na hindi tayo mahiwalay sa Kanya. And so sana, examine natin ang mga sarili natin. Perhaps there are times na nagiging unfaithful tayo for one reason or another. Meron tayong nagagawa na hindi tayo tapat sa ating Diyos. Whether as simple as personal devotions, whether obeying the Word of God, perhaps conforming to this sinful world, or even failure of some of our duties at home, maring sa opisina, maring sa eskwelahan. Examine yourself where we have been unfaithful. At sana we return to our first love, our Lord Jesus Christ. So yan ang hamon sa atin. Siyasatin natin. Baka tayo naging unfaithful sa ating covenant Lord.
So God is a jealous God. Secondly, pansinin natin, God is a God of wrath. Verse 2 pa rin. The Lord is a jealous and avenging God. Mamaya ihuli natin yung avenging. The Lord is avenging and wrathful. Andiyan yung salitang wrathful. The Lord takes vengeance on His adversaries and keeps wrath for His enemies. So twice na binanggit, wrathful, wrath. So napakaraming salita sa Hebrew na pwedeng i-translate sa English na wrath o puot. Sa Greek, yung orge or thymos, na ganun din, yung galit or wrath. And sabi din ng mga theologians, yung jealousy ng Panginoon ay nakafocus daw sa sin of idolatry. Yung jealousy, nararamdaman ng Panginoon na para naaagaw ang puso natin, ay yun yung jealousy ng Panginoon. Pero wrath, yung puot niya, ay kontra sa lahat ng uri ng kasalanan. So, mas general daw yung one way to understand this. But jealousy is also a motive for His wrath. Kaya siya nagagalit ay pag tayo nagtataksil sa Kanya bilang ating katipan. And therefore, itong puot na ito ay nag-execute ng punishment. Ayan yung last point natin mamaya, vengeance. Pero wag muna yon. Dito muna yung wrath, yung may puot ang Panginoon. And again, some people think na sa New Testament ay parang bumait na ang Diyos. Di ba? May mga ganyan tayong maririnig. Iba yung Diyos ng Old Testament. Malupit yun. Puno ng galit. Pero pag tinignan natin sa New Testament, ay makikita natin ang ganito, Romans 1, verse 18. As an example, sabi ni Pablo, for the wrath of God. The wrath of God. Sa New Testament na ito, the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who by their unrighteousness suppress the truth. The wrath of God has been revealed. Hindi ito Old Testament, hindi ito minor prophets, ito si Pablo, the exponent of justification by grace, by faith alone. Pero siya rin mismo ang nagsabi, the wrath of God is present tense. Hindi sinabing noong una, pero ngayon wala na. Kundi sinabi niya ito ngayon. And in the last book of the New Testament, Revelation 19 verse 15, mababasa natin, from Jesus, from His mouth, comes a sharp sword. Of course, very figurative, ang language dito sa Apocalypse. But His mouth comes a sharp sword with which to strike down the nations, and He will rule them with a rod of iron. Jesus will tread the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. Grabe yung larawan. Again, figurative to, Di naman literal siguro, ito yung mangyayari. Pero kasing tindi nung literal na figure na ginamit, ang point dito ay napakatindi ng puot na ito. Na parang pinagtatapakan yung mga ubas ng dahil sa galit. Sino yun? It's the very meek Lamb of God. Magkakaroon ng ganitong puot. And so whether Old Testament, New Testament, our God is still a God of wrath. And so by way of application, be thankful that we have been delivered from this wrath. Pasalamat tayo. Sana mag-reflect tayo muli. Ngayon, na tayo ay na-deliver, nailigtas tayo sa ganitong uri ng puot. Why? Of course, because of our Lord Jesus Christ. Yan ay malinaw na ngayon sa atin, sa New Testament, napakalinaw na. 1 Thessalonians 1 verse 10, and to wait, sabi niya sa mga taga-Thessalonica, mag-intay, to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead. God raised Jesus from the dead. Jesus, who delivers us from the wrath to come. May darating pang puot. Hindi pa ito yung talagang, kahit the wrath of God has been revealed. Pero darating yun nga, yung sa Apokalipsis. Darating ang puot na yun ng paghuhusga. Pero ang sabi ni Pablo sa mga taga-Thessalonica, intayin niyo ang anak ng Diyos, the Son from heaven,
Jesus who delivers us. Who delivers us from the wrath to come. Yes, mabagal ang puot ng Diyos. Blessedly. Hindi siya padalos-dalos na nagagalit. Yan ang sabi sa Nahum 1 verse 3. Yung binasa natin kanina, yung kasunod lang na talata, dinagdag agad ni Nahum, napakaganda nito. The Lord is slow to anger and great in power, and the Lord will by no means clear the guilty. Paparusahan niya yung may dapat parusahan. Pero mabagal. Slow to anger. At yan ang pinakita niya sa mga Assyrians. No? Nung nagpunta si Jonah sa Nineveh, sipin niyo yun, pinagpadala ng propeta ang Diyos sa isang kalaban ng Israel. Pinagsisi yung hari at yung buong bayan, at nung magsisi, hindi hinusgahan. Ganun kahaba ang pasensya ng Diyos. Kaya pasalamat tayo. Sana palagi tayong maging mapagpasalamat na tayo'y nakatakas sa wrath na ito, sa puot ng Diyos na darating sa mga wala pa sa Kanya. So our God is a God of wrath, a jealous God, and finally, ito yung pinaka-in-emphasize sa verse 2, kung mapapansin nyo yan, He is also the God of vengeance. Verse 2, the Lord is a jealous and, first time, avenging God. The Lord is avenging, dalawang beses, and wrathful. The Lord takes vengeance on His adversaries and keeps wrath for His enemies. 3 beses na inulit, mga kapatid, yung medyo related na word, avenging, 3 times. At sabi ng iba, this could be a way of expressing a superlative. Yung matindi, matinding antas o uri dito. Sabi ng isang commentator, pwedeng parang gustong sabihin, in the Hebrew way of saying it, na parang God is the greatest avenger of all. He is the avenger of avengers. So yung mga mahilig sa the Avengers dito, okay, di ko alam kung meron, wala pa ako napanood, yata kahit isa. Bagamat may Avengers kayong hinahangaan, ay talagang ang tunay na Avenger is none other than Yahweh, ang Diyos mismo. And Nineveh is an example nga na nagpakita sapagkat winasak ang kaharian na ito. No, dumating yung mga foreign armies na talagang, kumbaga, nilusob at sinako itong bayang ito ng Assyria. And so, God will never allow sin to go unpunished. Yun yung kanyang vengeance. Yun, darating yung kanyang paghuhusga at pagpaparusa. He will by no means clear the guilty. And, of course, yung vengeance na ito, parang hirap ding unawain. Kasi nga, sa atin, sanay tayo sa, do not avenge yourselves. Di ba? Kasi nga, sinabi ng Panginoon, vengeance is mine. No? Kaya tayo, hindi tayo dapat naghihiganti. Sa atin, masama yung maghiganti. Di ba? Palaging ating sinasabi natin, huwag kang maghiganti. No, huwag kang gumanti. Pero pagdating sa Panginoon, hindi ito masama. Yung siya ay magkaroon ng vengeance. At ito yung nakikita when He punishes those who oppressed, the enemy of His people and His enemy. Pinaparusahan yung mga nag-o-oppress. At ganun din, yung mga lumalabag sa tipan niya. Kaya nga sabi sa Romans 12 verse 19, yung famous verse sa New Testament, Beloved, sabi ni Paul, never avenge yourselves. Sa atin, masama, But leave it to the wrath. Again, andun naman yung vengeance, wrath of God. For it is written, kinote niya from the Old Testament, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. So, jealousy against idolatry, puot pag merong paglabag sa tipan, at dahil sa may puot, nagbibigay ito o tumutungo ito sa vengeance, paglapat ng kaparusahan sa dapat parusahan. And so again, by way of application, let's be thankful, brothers and sisters, that we have escaped the vengeance of God because the punishment fell on our Lord Jesus Christ. No, hindi natin dadanasin yung puot ng Panginoon.
In fact, sabi mismo ni Nahum sa verse 7, "The Lord is good, a stronghold in the day of trouble. He knows those who take refuge in Him." Ang ganda ng balance, ano? Kahit na puno ng paghuhusga, ay naalala pa rin ni Nahum, the Lord is good. No, baka maiisip nyo na napakasama naman ng Diyos. Bakit puot, galit, selos, pagganti sa mga kalaban niya? Kaya dito, kanyang pinaalala sa kanyang mga tagabasa at tagapakinig ng mensahe, the Lord is good. Mabait ang Diyos. A refuge to those who come to Him. And so para sa atin na who came to the Lord Jesus for refuge, sana makita natin that our response is thanksgiving, commitment of our lives, offering ourselves a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is our reasonable worship. And so amidst the day-to-day trials, and I know we have trials, meron tayong mga pagsubok, may mga bagay na nahihirapan tayo ngayon. Lahat tayo ngayon, meron sigurong iniisip na maaring hamon, problema, kalituhan, mga prayer request, mga desires, may mga frustrations. Pag minsan, our ambitions are dashed to pieces for one reason or another. Sana ma-realize natin, amidst all of this, we have taken refuge in our God, in our Lord Jesus Christ. At dahil dito, wala na tayong katatakutan na kaparusahan. Subalit sa ating mga bisita ngayon, maaring nakaka-attend kayo dito regularly or just once in a while, sana mapansin natin yung danger. No, sana pansinin natin at let's take heed. So sinabi sa verse 6, who can stand before His indignation? Who can endure the heat of His anger? His wrath is poured out like fire, and the rocks are broken into pieces by Him. Sana wag nating hintayin na maranasan natin ang puot na ito, na mismo mga bato ay nadudurog. Gaya na sabi ni Nahum, who can stand? Who can endure the heat of His anger? Sana ngayon pa lang magsisi tayo sa ating kasalanan, lumapit tayo sa Panginoong Jesus, makamta natin nawa ang biyaya ng kaligtasan. And so in summary, mga kapatid, nakita natin ngayong hapon, ang tatlong katangian ng ating Panginoon. He is a jealous God. He is a God of wrath. He is a God of vengeance. Kanina, as you know, we were in PRBC at kinanta namin doon ang isang awit na one of the most popular of the modern so-called hymns, na ang title ng awit na ito, at ito yung programa nila, Kay Kristo Lamang, In Christ Alone. Alam natin ang awitin na ito. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Subalit, yung stanza number 2 ng awit na ito ay naglalaman ng ganito. Till on the cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. Yan ang original wording. Dito sa Tagalog, ang translation ay, at doon sa krus, siya'y namatay, puot ng Diyos. Sa aking salay, pinaglubag niyang mahusay. Ano yung puot ng Diyos? And so, dahil very popular, nung inadapt itong awit na ito, nung mga, of course, mga denominations, mga church groups, na nagpo-produce ng mga hymnals, inadapt siya ng Presbyterian Church of USA, PCUSA. Ito yung more liberal branch ng mga Presbyterians. At pinalta nila yung stanza na ito. Till on the cross that Jesus died, the wrath of God was satisfied. Sa halip na the wrath of God was satisfied, ang ipinalit nila, the love of God was magnified. The love of God was magnified. Siyempre, yung mga authors, kailangan silang konsultahin dahil copyright nila to, kailangan silang konsultahin. Kasi apparently, merong isang hymnal na ito yung inadapt at ito yung ginagaya ng Presbyterian, pero hindi nila alam, walang permission yung nagbago. Pero ngayon, ito, alam na nila, humingi ng permission sa mga composers. At sabi ng committee chair ng
Presbyterian Church ng USA, kung bakit gusto nilang baguhin, sabi nila, the view that the cross is primarily about God's need to assuage God's anger would have a negative effect. Magkakaroon daw ng negative effect pag yung puot ng Diyos ang nakalagay doon on the hymnal's ability to form the faith of coming generations. Yung mga kabataan daw ay hindi ma-appreciate. Negatibo ang dating dahil may puot doon. Now, ano sinabi ng mga composers bilang sagot sa ganitong request? Sabi nila, however, dalawa sila, no? However, we believe altering the lyrics would remove an essential part of the gospel story. Magbabago yung ebanghelyo. The main thread of what we see revealed throughout the Old and the New Testament is the need for man to be made right with God. The need of man to be right with God. The provided path toward reconciliation came through Christ's predetermined and perfect sacrifice on the cross, satisfying God's wrath. God's wrath once for all. And so mga kapatid, nawa, whenever we sing that hymn, in Christ alone, maalala natin, siya lang ang nakapag-apula sa galit ng Diyos. At dahil dito, in Christ alone, we depend, we rely, we put our trust, we anchor our soul. Praise Him. Praise Him. Manalangin tayo mga kapatid. O Panginoon naming Diyos, tunay nga in Christ alone, we depend, we trust, para sa kaligtasan ng aming kaluluwa. Salamat, you're a God of justice, a holy God, and therefore a jealous God, a wrathful God, and an avenging God. Salamat, you will by no means clear the guilty. At salamat na ang parusang ito ay tinanggap na ng aming Panginoong Jesus. At dahil dito, meron kaming kapayapaan, peace with you, and peace within our hearts. Salamat sa biyayang ito, sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. And brethren, as we close our worship, ating